Nako, heto na mga kabayan, tinuruan, nako paktay na. CCTV footage, nag-leak na. Gapangan ng script, Niluestro at Madriaga nilantad na. Nako, yan po ang ating aalamin mga kabayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, no? Bago po natin i-play yan mga kabayan, eto, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. O eto mga kabayan, kasi di ba kanina po mga kabayan, no, binira po nila si BP Sara. Sinasabi nila bopuls daw itong si BP Sara nung nag-aaral pa po sa abogasya. Pero ipapakita po natin mga kabayan na mas bopuls sila. Okay, eto po mga karibin natin. Sabi po kasi dito, ito po yung mga naging presidente mga kabayan ng ating bansang Pilipinas. Oo. Kung sino po yung mga matatalino at hindi matatalino. Okay? Ito po, sabi po dito, ito si former President Duterte mga kabayan. Nandyan po, talk the bar one time, pass on the first attempt. Ayan mga kabayan, palakpakan po natin Sunod na ipapakita natin, si BP Sara. Talk the bar one time, pass on the first attempt. Ayan, palakpakan natin. Si BP Lini, si BP Lini mga kabayan ay, attorney rin ito, di ba? Kaso nga lang, talk the bar two times, failed on the first attempt. Ayan, pero palakpakan pa rin natin kasi pinaghirapan niya yan, attorney pa rin yan mga kabayan, di ba? Ito po ang last mga kababayan, si President Bongbong Marcos Jr. ang ipinagmamalaki nilang presidente na hindi daw bopols, not a lawyer. Kita nyo na yan? Nakita nyo na yung kabubuhan ninyo? Not a lawyer mga kababayan. So anong ibig sabihin nito? Nililin lang po nila ang taong bayan. Ibiruin mo, not a lawyer po ang nakalagay. Kasi hindi nga graduate Sabi di ba, may sabi-sabi po. Sabi ni Attorney Roy Nagwanson, sabihin na natin, pangalanan na po natin yung source. Okay? Na hindi daw umano graduate si President Bongbong Marcos Jr. Sino ngayon ang bopols mga kababayan? Di ba? Sino ngayon ang bopols? Si BP Sara? Or si eto mga kababayan, no? Na si President Bongbong Marcos Jr. Nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito, ang wala sana issue kung di ninyo binuksan. Ayan, nilapagan, nakita tuloy yung isa. Ayan, no? Nakita tuloy yung isa mga kababayan. Sino kaya yung isa? Malamang, nakita na po natin yung bilugan yung naiiba. Bilugan yung naiiba. Ito yung naiiba mga kababayan, di ba? Sabi pa po dito, kahit di lawyer siya, pinakamagaling dyan. Sabi po ni Viminda, kahit di lawyer siya, pinakamagaling dyan. Pinakamagaling pala. Kakapwet at loyalista nga. Correct. Sabi pa po dito, sa kalam ni BBM, kaya pala ganito nangyari sa Pilipinas. Yeah. Sabi po ni George Anthony, no degree. Faked. He finished studies in Wharton. Even Wharton confirmed. He dropped out. Ayan, drop out pala. Not a lawyer, pero magaling. Sabi po ni Steinwide, ayan sobrang galing, nakalikom ng trilyon, galing sa kaban ng bayan, nilagay sa maleta. Ay, ang galing. Ayan mga kababayan. Speaking of maleta, mga ka-review natin ano pong yung masasabi dyan? Dyan po, dito sa picture na ito. Okay? Ito, speaking po of maleta, mga kababayan, ito sino ba itong hinayupak na ito? Si Chua, ayan, pag hindi talaga natin, ang bilis, hindi natin tinatandaan no? Ito po si Chua mga kababayan, pati lalagyan ng confidential fund ni BP Sara, naungkat ni Chua mga kababayan. Ito, pakinggan po natin si Chua, yung itsura lang, kamukha. Wala din po.
Wala. So ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? Tatlong doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala. Grabe no mga karibin natin. Gusto po nilang i-emphasize mga kababayan, no? Gusto po nilang i-emphasize dito na parang comparison to maleta, di ba? Kino-compared po nila yung maleta dito po sa lalagyan ng perang ito ni Madriaga mga kababayan. Yan po ang nakikita ko dito eh. Dahil nahuli po natin silang mga congressman, mga kababayan, no? Na may maleta po sila mga karibin natin ha. May maleta po sila. Ngayon, para mapagtakpan yung mga maleta nila mga kababayan, ha? Ito ang ginagawa nila ngayon. Okay? Ito po yung ginagawa nila. Oh, kumuha sila ng bag, pinakita nila kay Madriaga. Oh, ganito ba kalaki yun? Ganito ba kalaki yung lalagyan? Hindi, Mr. Chair, mas malaki pa dyan. Eh sabihin nyo na kasi. Diba? Nahihiya pa kayong sabihin eh. Sabihin nyo na, maleta rin ba yung nilagyan ni Madriaga? Oh, di ba mas maganda, mas magaling, mas simple. Di ba? Mas maiintindihan ng taong bayan. Di ba? Ang hirap talaga mga kababayan kapag nagsisinungaling ka lang eh. Oh, bakit nasabi natin nagsisinungaling? Eh, ang hirap eh. Ang hirap nilang sabihin. Oh, maleta din yan eh. Sabihin nyo na lang kasing maleta. Di ba? Oh, anyway, ito, pakinggan pa natin to mga kababayan. Wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. makitid po yan. Yun po malapad. Mga dalawa pong ganito po. Ang lapad po. Ang lapad. Tapos, ang kapal po mga isang. Alright. Eh, yung itsura lang, kamuka. Wala din po. Wala. So ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? Tatlong doble po o 4. Mas malaki. So yan mga karibin natin, no? Talagang ginajustify po nila yung lalaki ng lalagyan. Pero you know what mga karibin natin, wala namang naniniwala sa mga ito eh. Oh. Sige nga, subukan natin kung may naniniwala sa kanila. Biruin mo yung 125 million ginastos within 18 hours, hindi nga mga kababayan, umabot ng 24 hours. Ha? Ginastos ni Madriaga ng ganun kabilis. Aba, world record. Ha? Ay, grabe po. Pero ito, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? Ito, pasadahan din po natin to si Ridon. Ayan o. Si Ridon mga kababayan, okay? Teka lang ha. Kasi ito pong si Ridon mga kababayan, meron ding pasabog. Ito, pasabog ni Ridon. Teka lang ha. Ayusin lang natin to mga karibin natin. Ito po yung pasabog ni Ridon mga kababayan na yung painting ha. Yung painting ni na sinasabi ni Madriaga mga kababayan ay okay lang daw. Ha? Hindi po ito hadlang para kay Madriaga. Ito pakinggan po natin si Ridon mga kababayan ha. Babagsak po ba yung testimony ni Madriaga because of that? Kasi parang baka malaglag yung testimony niya kasi if the painter said na hindi sa kanya yung painting, na hindi si Madriaga gumawa ng painting na yon, of course there could be questions on the other lines of his testimony. Tingin ko hindi naman po malalaglag yun kasi una, the question on the painting is irrelevant to the questions relating to the impeachment. Kaya nga, halimbawa, as far as some of the members are concerned, nakatutok lang ho sila alin ba doon sa affidavit niya yung may actual na epekto doon po sa impeachable offense na pinag-usapan, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, among others. So, kung hindi ho siya related doon, as far as other members are concerned, para extraneous na ho yun on the Nako mga kababayan, ako hindi po ako naniniwalang walang epekto yon. Kasi doon pa lang mga kababayan, makikita na po natin na nagsisinungaling itong si Madriaga, no? Doon po sa painting na sinasabi. Diba? Malaking malaking bagay yun para sa atin, no? Kasi napatunayan po natin that Madriaga is making stories, no? Na
gusto niyang papaniwalain po tayo sa lahat ng sinasabi niya, pero nahuli po natin si Madriaga, no? Because of this painting. So ngayon, sinasabi ni Ridon, mga kababayan, na okay lang yan kasi hindi naman yan kasama na painting doon sa impeachment offense ni BP Sara. Wala naman yan sa complaint na na painting na yan. Pero, hindi ba naisip ni Ridon na dahil sa painting na yan, makikita po ang credibility, no, ni Madriaga. Makikita po ang credibility ni Madriaga bilang, bilang isang credible witness, mga kababayan. Iyon nga lang, hindi credible si Madriaga. Kaya ayan, todo-todo po ng depensa itong si Ridon, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga karbi natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Po ang magiging topic natin for today, Luistro, ang star of the night. Grabe, no? Dinaig, tinalbugan si Vilma Santos. Ito, tatanungin ko po kayo, magkano ang kinita ni Luistro? May bulong-bulungan, ha? May nakapagsabi sa atin. Maya, pag-usapan natin yan. Magkano nga ba ang kinita ni Luistro? Po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan, i-like po itong vlog na ito. Kung kakalimutan, like and subscribe. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang grabe ang pagkabendalo. Ang binasa kahapon ni Ramil Madriaga ay ang supplemental affidavit, pero tila hindi isinumiti bilang ebidensya ang original affidavit. Ito ang naging buwelta ni Attorney Trixie Cruz Angeles kay Ramil Madriaga matapos ang ikinasang pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte na pinangungunahan ni Gervil Luistro. Di umano'y kasinungalingan ni Ramil Madriaga at script ng House Committee on Justice ni Gervil Luistro nalantad na sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, hindi nagkatugma. Affidavit ni Madriaga, umani ng reaksyon online. Lumitaw sa pagdinig ng House Committee on Justice ang usapin hinggil sa umano'y pagkakaiba ng mga dokumento at pahayag ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman umano ni Vice President Sara Duterte matapos talakayin ang kanyang testimonya. Nauna nang sinabi ni Attorney Raymond Palad na nananatiling pare-pareho at tuloy-tuloy ang salaysay ng kanyang kliyente sa bawat pag-uusap nila sa piitan at hindi umano ito nagkakamali sa mga detalye. Gayunpaman, sa parehong pagdinig, napansin ang ilang pagkakaiba sa pagitan ng mga pahayag ni Madriaga at ng mga dokumentong may kaugnayan sa kanyang testimonya, kabilang ang usapin sa affidavit na kanyang binasa at dokumentong naunang naisumite. Ayon sa ibinahaging impormasyon ni Attorney Trixie Cruz Angeles, ang binasa umano ni Madriaga sa pagdinig ay isang supplemental affidavit habang wala umanong nairepresenta ang original affidavit bilang ebidensya. Ipinaliwanag din niya na ang supplemental affidavit ay karaniwang karugtong lamang ng naunang dokumento at hindi hiwalay na paninindigan kung wala ang orihinal. Dagdag pa rito, nabanggit din na hindi umano agad na ibigay ang kopya ng naturang supplemental affidavit sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte bago ang testimonya at naipasa lamang ito matapos makapagsalita si Madriaga sa pagdinig. Dahil dito, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa taong bayan ang nasabing kaganapan. May ilang naghayag ng pagdududa sa naging daloy ng presentasyon ng ebidensya, habang ang iba naman ay nagsabing posibleng magkaroon ng sisihan sa panig ni Madriaga sakaling magkaroon ng komplikasyon sa kaso. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ang mga pangyayari at dokumentong inilahad sa pagdinig bilang bahagi ng pagpapatuloy ng proseso. Ito ang chairman. Ito ang congresswoman. Ito ang kamera. Habang tayo Magkakaroon daw ng sisihan, mga kababayan. Bakit naman magkakasisihan kung talagang totoo po ang inyong mga sinasabi, di ba? Wala pong problema doon, mga kababayan. Kung totoo po ang sinasabi nila, hindi na dapat pang magkaroon ng
pinagsisihan, di ba? Ito talagang napaghahalataan mga kababayan na talagang, meron talagang nangyayari dito mga karabin natin, ha? Problema sa pagtaas ng langis. Nagugutom na mga Pilipino pagtaas ng presyo. Eto, ang ginagawa pa. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Hindi bagay. Ayan, napaka-corny naman nito. Napaka-corny naman po nitong hawak ang beat. No, nakikiuso ka naman, ang tanda-tanda mo na. Diba? Hindi bagay dyan kasi usaping, ano yan eh. Seryosong usapan po yan mga kababayan. Hindi po pwede ang ganyang hawak mo ang beat. Hawak mo ang script, pwede pa. Diba? O diba, maaring agree kayo sa akin. Hindi po hawak ang beat, kundi hawak mo ang script, Luestro. Dahil nahuli kayo. O si Dilima nga nahuli. Diba? O, binisita pa si Madriaga. O ikaw rin. Anong hawak mo ang beat? Dapat dyan hawak mo ang script mga kababayan. Hindi po beat ha. Nako. Hindi bagay, Luistro. Huwag ka magpakagengging. Huwag ka mag-asta ng ganyan. Para kang matrona. Please lang. Nagmumukha kang matrona sa mga Alam mo, hindi ko ini-insult, hindi ito ad hominem. Kaya lang kasi, alam mo na kumukuha ng atensyon eh. I gets nyo? Kinukuha lang nitong babaeng to yung, alam mo, yan ang ibabalita eh. So sikat siya. Diba? Kumukuha ng TV time. Sinusundan nyo, hawak ko ang beat. Hawak ko. Hayaan mo na sa mga bata yun. Hindi ko po sinasabi na kung ikaw ay may edad ay wala ka ng karapat. Ay, hindi doon. Halimbawa, marami namang may edad eh. Hindi naman ganyan. Diba? O sige. Pinunod ko lang kasi tutuloy ko ha. Pinunod ko lang. Kasi makapiright tayo ha. Pero tuloy natin yung video. Oy! 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 Oh, diba nakakasuka ka? Ating! Oy! 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 Pamir. Teka muna. Kung nanay nyo ito, Pamir, anong gagawin nyo? Kung asawa ko yan. Oh, sige. I-mute ko lang kasi may tutuloy ko ha. I-mute ko lang. Kasi, makapiright tayo ha. Pero tuloy natin yung video. Oy! 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 Oh, diba nakakasuka ka? Pamir. Teka muna. Kung nanay nyo ito, Pamir, anong gagawin? Nako, yan mga kabayan sa Silvestro, nahuli ha. O, kaya pala hawak ko ang beat kasi magaling palang sumayaw-sayaw itong Silvestro mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.